Hey guys, welcome back to Team D TV, and nandito tayo ngayon sa Kitinan Ranch sa Kamalig, Albay sa Bicol. Right? So, konting car camping tayo. Itutur ko kayo sa campsite, and as usual, like I always do, I will give you my honest review of the camp. Tara, let's go. So first of all, andyan yung napakagandang Mayon, and yung kalye na yan pababa, that's going back to the main road. From the main road, tingnan nyo na lang sa maps, but from the main road, it says 2.4 kilometers daw going up here. Pero I don't think so. Ang lapit lang nung pumasok kami. So I don't think it's 2.4 kilometers. But anyway, tara, pasok tayo sa loob. So it's now 5:50. It's Holy Thursday. Dumating kami kanina pang mga bandang 10 or 11. Konti pa tao, but by this time ang dami ng tao kasi malamig na. And right now, my guesstimate, it's about mga 24 degrees Celsius. Alright, so dito may parking area nila dito, and then doon kung magka-car camping kayo, dediretso kayo doon. So bigyan ko lang kayo ng idea ng facilities nila dito bago tayo pumunta sa campsite. Ayan, so eto yung mga rates ng Kitinan Ranch. Alright, Monday to Sunday including holidays. Day tour 7 AM to 6 PM, overnight camp 6 PM to 7 AM. Mura lang yung entrance fee dito. Day tour is 30 pesos lang. Ayan, 30 pesos. Tapos children 7 years old and below is free of charge. Tingnan nyo na lang pababa. Alright, so kami, day tour lang kami, picnic style lang kami. Hindi kami mag-overnight dito kasi hindi kompleto yung camping gears namin. Hindi namin dala yung tent. So dala lang namin yung tarp. Alright, so yan, mura lang yung parking fee. Jeep, SUV, van 20 pesos, blah blah blah. Tingnan nyo lang. So dito yung admin nila, magbabayad ka ng fees. And then meron ditong coffee shop. May mga makakabili ka ng anong meron dyan. May coffee, may noodles, may soft drinks, and ayan, merong siomai. So merong snack, so hindi mo kailangan magbaon, I guess. And then up there, meron pa silang space doon for parang park. So ang ganda ng landscape. Ayan. I'm sure nakita nyo na to many times sa mga social media, but here's my version. So this is not the highest ground kasi meron pa dun sa taas, pero hindi na yun accessible sa sasakyan. Okay, so dito motor camping, dun car camping na dun sa area na yun. Dun kami nakapwesto. So take note lang guys, yung Mayon na yan, mga gantong oras makikita mo na, but then paggabi na. If you really want to see the beauty of Mayon, you should wake up as early as mga 6 AM kasi between 6 to 7 AM dyan yan nagpapakita. 7 AM onwards, nag-attract na siya ng clouds at hindi mo na siya mapapansin, hindi mo na siya mapapanood. Yung CR nila is dito, papunta dito sa baba. Okay, napapanood ko or nababasa ko to sa Car Camping Philippines. Medyo may konting notoriety
yung tungkol sa tubig nila, kasi may warning naman sila na yung tubig nila, pag nag-message ka sa kanila, they will warn you din naman na yung water nila is more pangbuhos lang. Okay, so tingnan natin kung malinis. Okay, hindi ko masyadong mapakita sa inyo kasi mahaba ang pila, just to give you an idea. So dito sa baba yung CR, ayan. Okay, hindi ko napapasukin at puno. Well, kanina sabi nung cousin-in-law ko nung ginamit niya yung banyo, malinis naman daw. But then later, mga after lunch, ginamit naman ng wife ko, mukhang minalas, may gumamit ng may balahurang gumamit, hindi raw malinis. So timing din paminsan. Pero sinabi naman daw niya sa staff, nalinis naman yata agad, and merong isa pang CR na pwedeng gamitin sa loob. So well, hindi ko nakita, so hindi ko rin naipakita sa inyo. I guess just don't expect too much about the CR. So it's a holiday, again, it's Holy Thursday. It's a holiday kaya maraming mga bakasyonista na nandito. And sabi ng friend ko na dito, taga rito lang din sa Kamalig, talagang maraming tao daw dito pag ganitong oras. And of course, tingnan nyo naman, ang ganda-ganda ng place. Talagang masarap pumunta rito. And the fees are so good. I mean, so good. What I mean is very reasonable yung fee, di ba? Hindi taga. And ayan. So ito yung setup namin. Ito yung tropa namin. So dala ko yung Cloud Moraine na nakita nyo na last time when we were at Camp Marilake. And then ito mga kasama ko. Ayos ah! Ayos ang pwesto nyo dyan ah! Ayan, so pwede. Wala pa man sa pinakambugiro. Ayan, so pwede kang bumili ng kite, meron yan doon, 130 pesos lang. Okay, so ayan, ang saya. Wow, ang ganda. Sunset na, so very green yung grass. Ito yung gustong gusto kong, itong klase ng soil and grass ang maganda for camping, kasi siksik yung soil, siksik din yung grass, kapit na kapit yung mga tent, yung mga pegs mo sa tent, so it will really hold your tent firmly. Ayan. Hi! Ayan. So pwedeng bumaba yung kotse all the way down there. So dito ang entrance, pwede kang bumaba papunta doon, or pwede kang bumaba papunta dito sa likod, pababa doon. So actually kanina bumaba kami doon kasi sabi namin parang mas maganda, mas flat. But then pag nandoon ka na sa area na yon, kung nakikita nyo yung ayan o, yung pajero na naka-awning, dyan sana namin gusto. Mukha kasing flat na flat, mukhang maganda. Pero pag dyan ka na nakapwesto, parang hindi mo na masyadong makikita yung view ng Mayon. I would really recommend na hanggang dito ka na lang, the lowest. Pinaka perfect na tong spot namin dito, itong pinakamataas dito, kasi ayan, tignan nyo, ang ganda ng view ng Mayon. In terms of facilities, pinapagamit nila tong table na to, so made of steel and parang may marble. Maganda kasi mababa siya, so magmamatch sa mga picnic or camping chairs. Nice, maganda. And then meron silang ganyang ledge. Actually, yung dalawang tables na yun, nakapatong yun dyan sa ledge. So I'm not really sure kung anong pinakang purpose ng ledge, if it's for just for squatting or ano, pang setup ng tent. But maganda kasi siguro pag rainy season, kung maputik sa grass, meron kang elevated na location. Okay, dumidilim na, so I'm not sure kung nakikita nyo, but typical question, kung kaya ba dito umakyat ng sedan. Well, andon merong red na Wigo, meron dong silver na Vios, may Fiesta.
So yes, kayang-kaya ng sedan. Even dun sa baba, ayun, may nagre-reverse na Mirage. And then yung kasama ko, meron siyang Altis na naka wrap around skirt, so medyo lower siya tingnan. Kayang-kaya din. Kasi even if kung nakita nyo dito medyo maalon, tapos parang akala mo imposible daanan ng sasakyan, meron silang ginawang maayos na daanan doon sa gilid. Okay? At pwede rin doon, kung nakikita nyo, ayun, i-separate na gate doon from the road. Papasok ka na dito and liliko ka na dyan. Yan, kung nakikita nyo yung Mirage na yan, palabas na siya. So yes, hindi problema ang access ng mga maliliit na sasakyan, kayang-kaya. Okay guys, I highly recommend this campsite. Kung mapapadpad kayo ng Bicol, or kung Bicolano kayo at nagbabakasyon kayo, mahilig kayo mag-camping or even picnic lang with the family, subukan yung pumunta dito, i-promote natin yung local tourism. Ayan, ang ganda-ganda ng view ng Mayon. Ito na yung isa sa pinakamagandang spot dito sa area ng Albay, all around Mayon, that you can really see the beauty of the Mayon volcano. So kung napanood nyo yung vlog ko about the Navara, Nissan Navara Pro 4X 4x4, umakyat kami dyan sa Mayon, panoorin nyo po. Okay, so that's it for now. Car camping, maganda dito, picnic with the family, Sunday lunch, which is what we are trying to do right now. Nag-lunch lang kami at nag-enjoy kami. Ito ngayon, inabot na kami ng gabi. So I don't know, hindi naman kami matutulog dito kasi like I said, walang hindi namin dala yung complete camping gear namin. So baka hanggang 8 lang kami dito or 9, depende, hanggat kaya namin lamig at kaya namin i-enjoy. Alright guys, so I hope you are also enjoying your vacation, enjoying the Holy Week with the family. And yeah, that's it. Enjoy the outdoors. Bye. If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like and follow our page.